Ikaw po ba ay may anemia? Mababa po ba ang bilang ng inyong RBC o yung red blood cells sa inyong katawan? Ano po ba ang mga dahilan bakit po tayo nagkakaroon ng ganito? At ano po ba yung mga pagkain na dapat po natin kainin para mapataas po natin ang ating RBC sa ating katawan? Ano po ba yung kahalagahan nitong RBC na to? Ang RBC po o yung red blood cells, ito po ay ang ating pinakadugo sa ating katawan. Napakahalaga po ng circulation ng ating dugo sa ating katawan para po tayo ay mabuhay. Yan po ay dumadaan sa ating puso, dumadaan po sa ating utak, at dumadaan din po yan sa buong katawan natin. Ano po ba yung normal range na dapat po meron po tayong RBC? Nakapagpa-blood work ka na ba, idol? Ano po ba yung lumalabas sa inyong mga resulta kapag kayo ay nagpapa-blood work ng CBC o yung complete blood count with differentials? Yung RBC po ay included po sa ganyang test. Kailangan po nating malaman yung ating RBC, WBC, yung platelets po natin, at so many pa po. RBC po natin kailangan nasa 4.2 microliter to 6.1 microliter. Yan po ang normal range. Kapag po yan ay bumaba, doon na po tayo nagkakaroon ng low RBC o yung low red blood count. Ano po ba yung mga sintomas para malaman po natin na meron ka pong anemia o mababa po ang inyong RBC? Nagkakaroon ka po ng pamumutla sa inyong muka, sa inyong buong katawan, sa inyong skin. Nagkakaroon ka po ng shortness of breath. Tandaan po natin, si dugo po, si RBC po ang responsable para po maghatid ng oxygen ng supply po sa ating katawan. So nagkakaroon din po tayo ng shortness of breath, humihina po yung pakiramdam natin, we feel weak, we feel dizzy, nagkakaroon po tayo ng pagkahilo, headache, at maaari din pong hirap ka pong maglakad. Ano po ba yung mga root cause, yung mga dahilan, yung mga posibleng dahilan bakit po tayo nagkakaroon ng mababang RBC? RBC po natin, maniwala po kayo sa hindi, saan po ba nagkakaroon ng production ng ating dugo? Alam nyo po ba na ang production po ng ating dugo ay nasa buto po natin? Ito po ay ang tinatawag na red bone marrow. Ito po ay ang responsable para po mag-create at para magkaroon ng production sa ating dugo. Gaano nga ba tinatagal ang ating dugo bago po ito mag-mature at paano po ito nare-recycle? Kapag dumating na ang 120 days, ang ating dugo po ay kailangan na po nating i-eliminate inyong katawan dahil ito po ay kailangan na po ng recycling. Ang nangyayari po dyan, dito na po papasok si spleen at saka si liver. Ang ginagawa po ni spleen at ni liver, meron po siyang nilalabas na macrophage. Sino po ba tong si macrophage? Si macrophage naman po, ito po ay parang si Pac-Man. Siya po yung kumakain, siya po yung nag-filter dito po sa dugo, at nako-convert po ito into bilirubin. Kaya po sa ating mga testing, chine-check din po natin yung bilirubin natin kapag nagpapa-blood work po tayo. Si bilirubin po, yung some of them ay kailangan po nating ilabas. So ito pong si bilirubin ay ating pong inilalabas sa pamamagitan po ng ating pagpupo. Sa pamamagitan po ng ating pagdumi, dyan po lumalabas si bilirubin. Kaya po ang kulay ng ating ay kulay brown. Siya po yung nagbibigay ng kulay. Bakit po kulay brown ang ating At kapag hindi naman po nailabas lahat si bilirubin sa ating pong pagpupo, ang nangyayari po, bumabalik po si bilirubin sa ating bloodstream at tsaka po ito pupunta kay kidney para po mailabas po natin sa pamamagitan ng ating pag-ihi. Makikita po natin yung production po ng ating dugo sa ating pong ribs, sa ating pong sternum, yung dito po, yung buto po natin dito sa ating mga ribs, at tsaka po sa ating hips, at sa ating pong pinakabungo. Ano po ba yung mga possible causes bakit po tayo nagkakaroon ng ganyan? Maaari po kapag kayo ay vegetarian dahil hindi nga po kayo kumakain ng mga meats, hindi po kayo kumakain ng mga red meat at puro vegetable lamang ang inyong kinakain, maaari po bumaba ang inyong RBC, yung red blood count. Maaari din po kapag kayo ay merong heavy menstruation o kaya naman matindi ang inyong pagre-regla, masyadong heavy, idol. Iron din po kasi ay isang responsable para po sa ating paggawa ng ating RBC. Siya po yung nagsisignal para mas kailangan po nating mag-create ng RBC sa ating katawan.
Maaari po ito ay genetic, maaaring nasa cells po na ninyo, nasa hereditary po ninyo na kayo ay merong pamilya ng mababa ang RBC. Ano po yung mga pagkain na dapat po natin kainin? Kailangan kumain po tayo ng mga pagkain mataas sa iron. Ano po ba itong mga ito? Kumain po tayo ng red meat, kumain ka po ng chicken, kumain ka po ng mga green leafy vegetables, at kumain ka din po ng mga beans dahil mataas po yan sa iron. Para ma-back up po natin yung much more absorption of iron, kailangan po natin magpasok ng vitamin C dahil ang role naman po ni vitamin C, mas lalo po natin ma-absorb yung mga iron po na kailangan po natin sa ating katawan. Ano po yung mga vitamin C na ito? Kumain po tayo ng mga bell pepper, mataas po yan sa vitamin C. Mga citrus na pagkain katulad po ng mga lemon, strawberry, orange, calamansi, lahat po ng citrus ay maganda pong source ng vitamin C. Kailangan po nating ma-absorb yung iron sa ating katawan para po hindi bumaba ang ating RBC. Dahil kapag bumaba ng husto ang ating red blood count, apektado din po ang ating hemoglobin. Ang nangyayari po dyan, pag bumaba din po itong sa hemoglobin, kailangan po immediate action, kailangan po ng blood transfusion. Yun lamang po mga idol. Please stay happy, stay healthy, at good vibes only.